Ito ang kwento na hindi ko makakalimutan. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Ethan at ang kalibin partner ko naman ay si Ralph. Wala akong masabi kay Ralph dahil madalas siya ang gumagawa sa gawaing bahay tulad ng paglaba, pagluto at iba pa. Samantalang ako naman ay sarap buhay naman na nagko-computer at minsan nasa mga kaibigan ko, lalo na pag-off ko sa trabaho. Inaamin ko na mas marami pa ang oras naming magkarelasyon kaysa kay Ralph. Pero wala aking magawa dahil nagmamahalan kaming dalawa. Walang nakakaalam sa amin kundi kami lang dahil patago ang relasyon namin. Madalas naman na ang sagutan namin ni Ralph dahil nagrereklamo na ito na parang wala na daw akong time sa kanya. At wala na daw ang dati naming ginagawa na dating D. Tugon ko naman sa kanya ay syempre busy tayo at mas lalo ngayon conflict ang off nating dalawa. Buti sana kung pariho ang out natin pero hindi. Tahimik na lang ito at sabay alis papuntang trabaho. Lumipas pa ang ilang buwan, patuloy pa rin ang relasyon namin ni Ivan. Hanggang sa nalaman ni Ralph ang relasyon namin ni Ivan. Dito na naglabasan ang mga sumbatan namin ni Ralph. Wala rin magawa si Ralph kundi umiyak dahil ma-pride ako at hindi ako nagpapatalo. Dumating sa punto na pinapili niya ako at syempre mas pinili ko si Ivan. Sa halos 6 tayong magkasama, pinagpalit mo lang pala ako sa isang buwan mo lang nakilala. Napakasakit naman ang ginawa mo sa akin, Ethan. Pero wala na ba talagang natirang pagmamahal mo sa akin? Baka pwede pa natin itong maayos. Nagmamakaawang tugon ni Ralph pero sinabi ko na lang na mas maganda na maghiwalay na kami. Kinabukasan, dinatngan ko pa rin si Ralph na umiiyak at kinakausap ako na huwag ko daw siyang iwan pero buo na ang loob ko na iwanan siya at kay Ivan na lang ako. At para matapos na ang relasyon namin, sinabi ko na lang sa kanya na isa sa amin ang kailangan umalis sa aming inuupahan para sa ganun matapos na. Sige, ako na lang ang aalis. Kung ganun, tulungan na kitang mag-impake sa mga gamit mo. Mula ngayon, maghanap ka ng maupahan mo. Sa loob ng 1 linggo, kailangan nakaalis ka na rin dito. Ganun pa man ay paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na kung pwede ayusin pa namin ito. Pero sabi ko naman na hindi ko na siya mahal at si Ivan na ang mahal ko. Pagkalipas ng 1 linggo ay nakahanap na rin si Ralph ng kanyang upahan. Dito ka na rin inaya si Ivan para sa iisang bahay na kami tumira. At pumayag naman siya at nung nagkasama na kami ni Ivan, sa una ay masaya pero hindi rin nagtagal. Ang dati kong hinahanap na pag-umaga ay kakain na lang ang gagawin pero ngayon ay hindi na. Kaya napapaisip na lang ako na malaking bagay kung si Ralph ang andito dahil lahat ay nakahanda na. Madalas na rin kaming nagkakasagutan ni Ivan. Madalas din siyang late umuwi, lalo na at conflict ang oras namin sa trabaho. Pareho man kami ng pinapasukan pero nasa ibang departamento siya. Kung dati ay nag-aantayan kami kung sino ang nauna sa aming dalawa, pero ngayon ay wala na. 6 na buwan ang nakalipas mula nung naghiwalay na kami ni Ralph. Pero minsan naiisip ko siya. Mula kasi nung umalis siya sa inuupahan naming bahay ay wala na akong balita sa kanya. Paano naman kasi lahat ng account ko ay block ako sa kanya. Inaamin ko na minsan parang hinahanap ko siya at nakakaramdam ako ng miss sa kanya. Isang araw, habang naliligo si Ivan, sinubukan ko na buksan ang cellphone niya. Siguro dahil sa kakamadali niya ay nakalimutan niyang i-off ang dim ng kanyang cellphone. Kaya kumuha naman ako ng pagkakataon para pakialamanan ang cellphone niya. At noong nabuksan ko ay una kong nakita ang Grindr app na hanggang sa nabasa ko ang mga hindi ko inaasahan. Marami na pala siyang ka-meet up. Paglabas niya sa banyo ay hinagis ko sa kanya ang cellphone niya. Na siya naman ang ugat ng hindi namin pagkakaintindihan. Walang iya ka, matagal mo na pala akong niluloko. Ha? Ako? Wow, akala mo naman kung hindi ka rin nanloko. Pareho lang tayo, kaya huwag kang magka-feeling na wala kang ginawang kalokohan. Mula noon ay naghiwalay na rin kami ni Ivan. Ngayong mag-isa ko na lang, tuwing gabi naman ay hindi ako makatulog
At isa na ron ang iniisip ko na sana hindi ko na lang hiniwalayin si Ralph. Sana kung hindi rin ako nangloko sa kanya, hindi rin to sana mangyari sa akin. Buti na lang maaga akong nagpa-check up dahil pag hindi, siguro nagkaroon na rin ako ng HIV ngayon. Sa pag-isa ko habang naglalakad sa mall, nakita ko si Ralph sa isang restaurant na siya naman ang aking ikinatwa at baliksigla ko. Kumakain sila na may kasama siyang lalaki at halatang masaya sila habang nag-uusap. Pagkatapos nilang kumain, unang lumabas si Ralph at yung kasama niya di ko na alam kung nasaan. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik at nilapitan ko na dahil gustong gusto ko siyang makausap at mayakap. Ralph, kumusta ka na? Malaki naman ang pinagbago mo. At niyakap ko ito. Matagal na kitang hinahanap pero di kita mahanap. Paano naman kasi pinagpa-block mo ako sa lahat ng mga account mo? Gusto kong makipagbalikan sa'yo, Ralph. Sana mapatawad mo ako. Sa totoo lang, matagal na kitang napatawad. Ay, salamat naman. Kaso, hindi ibig sabihin nun na makipagbalikan ako sa'yo. Ang totoo niyan, masaya na ako. Kung anong meron ako ngayon. At may biglang pumaradang kotse sa harapan namin. Pasensya na at kailangan kong umalis. Yan ang sundo ko. Pero pakilala muna kita sa aking asawa. Marvin, ito pala yung si Ethan, yung ex ko, yung kinukwento ko sa'yo. Pero wag kang mag-alala, Ethan. Hindi ka masama sa kwento ko. Sige na, mauna na kaming dalawa. Sabay tumawa ito. Inamin ko noon, nung nakita ko ay nakaramdam ako ng selos at inggit. Hindi ko rin inaasahan na naging maganda ang buhay niya ngayon kaysa sa akin. Napapaisip na lang talaga ako na nakarma na rin siguro ako sa pinagkagawa ko sa kanya noon. Nalaman ko na lang na sa kanila pala ang restaurant kung saan ko sila nakita. Nagsisisi man ako pero huli na ang lahat. Ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Kaya mga kaibigan, maging mapanuri at isipin maigi ang mga kinikilos natin. Habang hindi pa huli ang lahat, at maraming salamat sa pagbasa. Ako po si Ethan at ito ang hindi ko makakalimutan.